Yan, kamotor, pupunta tayo ngayon dito sa Fiesta Community sa may San Rafael dahil may tutorial ako ngayon na magdadrive na Brother L at saka Brother MJ. Yun yung naalala nyo yung linis namin ng motor noon na Yamaha 125 na pinatune up dahil sa sobrang dumi nung karburador niya, hindi nagagamit, kaya nakuwang nag-stuck yung carburetor niya na ayaw mag-start. Kaya ngayon may sidecar na siya at pupuntahan ko sila para mag-tutorial ng mag-drive sa kanila sa araw na ito, April 1. Ngayon patungo tayo sa phase 2 na sa may Fiesta Community. Ito ang pinakamalawak na Fiesta Community na housing dito sa may San Rafael. So ito yung may pinaka playground ng phase 1. So ang way natin ngayon sa may phase 2 tayo. Kaya pagpasok mo na dito, ganang gawing kanan, ito na yung pinaka space 2. Basta sa lahat ng mga friends ko, shoutout sa kanila lahat. At ganoon din salamat sa mga taong nag-subscribe, lalo na yung mga estudyante na nagpapasayros ko dyan sa Tarlac at mga TSU student, STI, lahat ng mga estudyante dyan na napapasayero ko. Shoutout na lang sa kanilang lahat. So ito na yung pinaka phase 2 ang pupuntahan ko ngayon. O yan mga kamotoro, yan yung tutorial ko, si brother si Earl. Yan, ito yung sidecar na gagamitin namin ngayon. At least bagong sidecar ito na pang service to, kaya mag-iisip kayo bakit ganitong sidecar nya. Pang service lang to, hindi sa pang passenger type. So sa kanila nagagamit lang nila ngayon. Ay, yung Yamaha na pinatune up namin nung nakaraang araw, yan. Dahil sa stock na hindi nagagamit, yung pinaka carburetor niya nag-stock siya. Kanina sabi ko kay Brother Earl, isa sa mga pag matuto ka mag-drive, unahin mong matuto kaya magpunas, kuha ka ng basahan, sabi ko nga kanina. Para at least mapunasan yung mga alikaboko dahil sobrang stock pa rin, no? Oh, sabi ko dapat yung unang matutunan yung pagpunas din ng ano nila. Yung motor, yan, ganyan. What? Yan, ganyan. Pero oras na para mag-train ako, magtuturo sa kanya kung paano paggamit din, yung mga clearance, yan, paggamit yan. Kung paano i-drive sa highway, na yung allowance mo, ganyan yan. So, yan, pinabaybay na namin dito sa may phase 2, ang pag-practice driving ni Earl. Dahan-dahan lang kami, siguro hanggang 10, ano lang ang takbo namin hanggang 10, kaya ayan dito kami sa may Fiesta Community. Yan. So itong si Earl, marunong na siya. Before kasi hindi pa siya humawak, so nakakaintindi na siya. Ang ginawa niya, dito siya nakapag-start na mag-drive. Nice. Dati kasi yung mga kapatid niya, mga bayaw niya, nakapag-drive sa motor ko, yung Skygo, sa harap ang cambio, ito naman sa likod. So sila naninibago ngayon, yung mga bayaw niya mag-drive nito ngayon. So siya at least medyo familiar na sa kanya ang paggamit ng cambio. So yung mga bayaw niya hindi pa, kaya mamaya sabi ko nga sama sila mag-practice para maturo kung paano. Ang kailangan pa kay Brother Earl ang kalkulasyon pagturo ko sa kanila ngayon. Yan. Ang paghawak ng clutch at saka sa silinyador, sa gas at saka sa cambio, alam na niya, pero kulang lang ang pagpatay ng RPM sa motor para medyo yung pag-release kung paano.
Yan, dito kami sa phase 2, going to phase 1 na kami ni Brother L. At ngayon, kayang-kaya na niya ipatakbo pagpataas, at least natuturuan na ng medyo okay na. Ang kailangan lang niya na kailangan na pina-assist ko pag may mga kanto, kailangan aware siya na lumingon siya at hawak ka agad sa preno, para in case na sa highway din siya, ganun din siya. Lalo na sa mga hams, kailangan hawak clutch tapos release cambio, mga ganun yun, o para hindi siya magrodondo. Release ka ng clutch niya pag ganyan, brother. Yan. Ngayon medyo namatayan kami dahil sa hams, so nag-alanganin siya, naka-tersera siya, so nag-release siya lang siya ng isa going to segunda, kaya namatay pa rin yung sidecar niya. So ang kailangan doon, dapat todo primera ang release niya. At least sabi ko nga, yung pinaka-clutch, yun ang pinaka-control niya. Kasi pag biglang bitaw nyo doon sa clutch, talagang rodondo yung makina niya. So kailangan hawak pa rin niya yung clutch para maganda, smooth ang takbo ng motor niya. Hindi lang basta sinabi ko na mag-release, i-release mo. Kung halimbawa, nakakwarta ka, mag-release ka ng isa, mamamatay pag nasa arms. At least ngayon, hindi na sila nahihirapan. Hindi katulad nung sa akin noon, ang gamit nila, kinikik pa. Ito ngayon, push button na. So once na namatay sila, biglang namatay yung motor dahil sa pagkambyo. So madali na lang sa kanila, i-kick ano na lang yung push button ang pag-start niya. Hindi katulad ng motor ko nung practice nila nung mga bayaw niya. So ang gamit nun, kinikik. Ako ang taga-kick nun. Ngayon okay na, kaya na niya nung motor, starter lang. Ang ginagawa namin ngayon, umiikot kami dito sa buong piyesta. Ang kagandaan dito sa may piyesta, basta marunong ka na nagpa-practice, may nagga-guide sa'yo, hindi ka mahihirapan. So at least maging problema lang na aware sila, kasi marami rin sasakyan ngayon dito sa piyesta na dumadaan. Ngayon nakaisang round na kami, galing na kami ng phase 1, at ngayon dito na kami ulit sa phase 2. Dito na yung mag-e-end yung phase 2 yan. Kung pinaka sa likod na yan, ito yung pinaka sa likod ng Kawal Kalinga. Ayan, yung bagong daan dyan na bypass na ginagawa ngayon. Ayan, sabi ko kung out of 100%, nasa 80% na si Earl sa pagdadrive niya. Ang kulang na lang talaga, more practice siguro. Ano pa to, mga 3 salang lang yan, kayang-kaya na. Pwede na natin siya magpatakbo medyo matulin na may sidecar na pwede na sa 70-60. Yan. What? Basta ano lang, mga alerto ka pag sa mga kanto, mga lalabas. Kahit may professional ka na mag-drive, alerto pa rin pag sa mga kanto. Sana all. Na alerto ka sa paa, sa pagpreno, hawak clutch. Ang clutch, pag marunong ka na, kaya na yan eh. Kaya nang ihabol ng kamay mo ang clutch. Kaya sabi ko nga nung turo ko nung una, ang kamay mo palagi nasa clutch yan. Yan, para maging masanay na yung kamay mo sa clutch. Magka-aberya man na hams na biglahan, makakahawak ka na kaagad. Okay, good job. Paghawak mo ng automatic na yun, tapos control ang clutch lang para makakahawon siya. Always primera siya. Yan, paghahon ng unang gulong, sabay yun yung clutch mo. Oh, yun. Siyempre ako, pasayeros ako ngayon. Ang kinakatakot ko dito, sabi ko nga sa iyo, ang palaging clearance nyo dito sa side wheel. Kasi baka pag nasa bayan ka na, nagda-drive ka, drive ka lang ng drive, yung clearance mo pala sa side wheel, tumama ka na, lalo na sa mga kotse. Mabuti pa kung mga motor, ang tamahan mo, walang problema. Kaya dapat ang pinaka aware ka na ang hawak mo sidecar. Marunong na si Brother Air. Ang mga bata na lang alalay pag may mga ganyan, alerto ka dahil mga bata yan. So kaya mga kamotor, at least sa susunod na video na lang,
So okay na si Brother Earl sa pag-drive niya. Pangalawang patay na kami dito pag stop ng motor pala. At least yung nga sabi ko nga na 80% na siya. So na ano pa siya? Medyo na tricky pa siya sa pagtakbo pag likuhan. May maganda nito ang mag-practice talaga sa piyesta kasi maraming paliko-liko na kailangan naka-training yung kamay mo sa paghawak ng clutch at saka sa paggas, pagbomba ng gas mo, kung paano na palakasin yung gas mo dahil medyo mabigat na may sidecar siya. Ayan ngayon sakay namin si Mrs. niya, paseros din namin siya. Ayan, para at least medyo mabigat-bigat na kami ngayon dito sa paghawak niya ng sidecar. Makontrol na niyan todo ang gasolina at saka clutch sa mga pagpalikuhan, kung paano niya i-control yung pinaka-clutch niya at saka gasolina. Para at least alam niyo paano niya bombahan yung pinaka-gasolina at saka preno. Sabi ko nga 80% of 100 kaya na niya. Ayan, para at least si Mrs. niya, si Sister Meds, ma-evaluate ang pagdadrive niya kung anong porsyento siya na pwede na nilang magamit pumunta ng bayan. Huwag na yung electric bike, ito naman ang magagamit at mapapalayo na sila. Ayan, nasa medyo paakyat kami kaya sabi ko pa sa kanya na kaya niya. Natatawanan niya siya kasi si Brother Earl nagano siya, tutorial din sa LTO, yung driving test na manual na 4 wheels ang ginamit niya. Marunong siya sa 4 wheels na paggamit, pero yung mga 3 wheels na motor medyo hindi pa sila nakakapag-drive. Ayan, dito na kami ngayon sa evaluation ni Brother Earl. Okay na, kayang-kaya na. Nakalabas na kami. Pwede na, nakalabas na kami sa highway. Kaya hanggang sa susunod na video naman kami ngayon. Salamat!